Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoong nagliligtas sa ati darating, tiyak mapalad siyang makaharap. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating at ating ginugunita ang kapisahan ni Santa Lucia, isang dalaga at martir. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng ating paglalakbay. Naglalakbay, siyempre may mga pagkakataon na napapagod na rin tayo. Napapagod sa kakaisip na wala namang nangyayari, isip lang ng isip, nakakapagod sa mga gawain ngayon. Ano bang kinapapaguran natin ngayon? Mga practice sa Christmas party, mga presentation, no? Yung mga kung ano man mga pakulo sa mga opisina, kaya pagod na, pag-uwi, pagod na rin. Ano bang pinagkakapaguran pa ng iba? Mga gawaing bahay, mga paglalaba, pamamalansya, pagluluto, pag-iintindi. Nakakapagod din yung pag-iintindi, no? Pag-iintindi sa pangangailangan ng mga anak, pangangailangan ng asawa. Pero sadyang may mga bagay na hindi natin maaalis. May mga bagay na hindi natin ito pwedeng ayawan o takasan. Pero hindi naman ipinagkakait sa atin na tayo po ay magpahinga. Kung pagod na, edi magpahinga. Huwag pagod na, ginagawa pa natin komplikado. Pagod na, kilos ka pa ng kilos, ano nangyayari? Mainit ang ulo. Sa mga nagtatrabaho, kung pagod ka na, edi mag-leave ka. Kasi ikamamatay mo ang sobrang pagtatrabaho. Mawawala ka sa mundong ito, pero ang trabaho nandiyan pa rin. Papalitan ka lang. Ganun lang kasimple yan eh. Pero may leave ka, may mga benefits ka, di mag-leave ka kung pagod ka na. Pinagsasabay-sabay, nagiging toxic na, hindi na nagiging healthy yung environment natin. Iba nga, pagod na. Di ba, no? Pagod na, pero makikipagsiksikan pa sa dami ng taong pumupunta sa Divisoria. O di lalong napagod.
Kaya yung paanyaya ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Tandaan po ninyo ha, lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Malinaw naman, no? Lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Hindi niya sinabing, lumapit kayo sa akin, mawawala na ang problema mo. Hindi niya sinabing, lumapit kayo sa akin, no? Yung kung ano man ang pinagkakaabalahan mo, ano man yung kinapapaguran mo, aalisin niya yan. Hindi eh. Magpapahinga ka lang ng konti. I-recharge ka lang. Kung cellphone nga, nire-recharge. Pag hindi naman, pag nasobrahan, sasabog. Diba? Kung yung pakiramdam, di ba meron tayong mga moment na ganyan na pakiramdam natin sasabog na tayo sa dami ng pinagsasabay-sabay. O kung tutuusin, maliliit na bagay lang naman yan. Mga concern natin, mga iniintindi natin, maliliit lang yan. Kaya lang, pinagsabay-sabay natin, kaya pakiramdam mo, sasabog ka na. O bago ka pa sumabog, magpahinga ka muna. Kasi mahirap din yung bigla kang magdidesisyon. Mahirap din yung magbibitaw ka na ng salita na kung ano-ano na hindi mo na mababawi. Hindi ko alam kung ang ating bang paglilingkod, ang ating bang pagsisimba, nagdudulot ng kapahingahan o napapagod lang tayo. Kasi yung ibang dahilan, imbes na magsimba, magpapahinga na lang daw. Pero hindi rin naman napapahinga. Bakit? Ayaw bitawan ng cellphone. Ayaw bitawan ng gadget. Nakakapagod yung mag-scroll ka na mag-scroll. Unang-una, ano ba, tama ba? Yung kamay, di ba? No? Ito kasi PT. Ganon ka ng ganon, bukod dun sa pagod na yung kamay mo, pagod na rin yung isip mo at inggit doon sa mga nakikita mo, mga hindi naman totoo. Yung panlabas lang nakala mo ang sasaya. Yung pa niya, pagod ka na ba? O sige, magla Union ka. Pagod ka na ba? Sige, mag-Siargao ka. Magastos yun. Yung ino-offer ni Jesus, pahinga lang. Lumapit kayo sa akin, matuto kayo sa akin. Mas magiging maayos at maginhawa ang buhay. Kaya, pero nasa sa inyo, no? Ang dulot ni Jesus, kaya nga sinindihan natin yung kalawang kandila, no? Yung kapayapaan. Gusto natin yung kapanatagan natin, kapayapaan, peace of mind natin. Gusto natin yun. At gusto rin ng Diyos yun. Huwag mong pagkaitan ang iyong sarili ng pahinga dahil deserve mo ang magpahinga bago ka tuluyang mamahinga. Yung damit, yung laba, hindi yan mauubos unless disposable na lang ang suotin natin. Pero araw-araw kasi magdadamit ka. Kung tatapusin mo sa isang araw, iba naman yung kaya natatambakan kasi katamaran, ha? Iba naman yun. Pero kasi yung gusto mong tapusin sa isang araw lahat, tapos pagod ka na, mainit ulo mo, walang quality time sa anak, walang quality time sa pamilya, di lalong nagka-problema. Sa mga kababaihan, no? Pahinga din. Sa mga nanay, pahinga din. Kung ayaw niyong iwan kayo ng asawa ninyo dahil pinabayaan niyo na ang sarili niyo sa sobra ninyong pagtatrabaho, sa sobra ninyong kapaguran. Lahat po, hindi ipinagbabawal ng Diyos. Actually, ang bawal nga, di ba? Yung hindi ka nagpapahinga. Kaya nga ibinigay ni Jesus o binigay ng Diyos yung utos na ipangili ng araw ng pamamahinga na ibig sabihin, huwag ka magtrabaho, manahimik ka muna, magdasal ka, matuto ka sa Diyos. Yun yung bawal, yung ayaw mong magpahinga. Huwag mo isisisi sa Diyos na pagod ka na,
tapos nagkasakit ka sa sobra mong pagtatrabaho, sa sobra mong kakaisip, huwag mo isisi sa Diyos kasi ikaw tong ayaw magpahinga. Okay? Pahinga lang ang solusyon minsan sa mga masalimuot na buhay na pinapasok natin. May mga problemang pahinga lang ang solusyon. Amen?